Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Bahay ng isang high-value target sa Pangasinan sinalakay ng otoridad. 6 anyos na batang ginahasa umano ng dalawa niyang kalaro sumasailalim sa counseling at debriefing. Pagbaha naranasan sa ilang lugar sa Aurora. At bet na bet ang pinakbet na sabay-sabay niluto at nilantakan sa Villasis, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa Balitang Barangay. Ilang residente sa Barangay Pantal, Dagupan City, problema umano ang mabuhanging tubig mula sa gripo tuwing madaling araw. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Hindi rin naman problema sa supply ng tubig si Aling Elvira Rosal mula sa Barangay Pantal, Dagupan City. Sagana raw ang lumalabas sa tubig sa kanilang gripo. Ang nagiging problema lang daw nila ay ang mabuhanging tubig tuwing madaling araw. Kailangan pa raw nilang isalin sa ibang timba o batsa ang tubig mula sa gripo para masala ang buhangin. Kadalasan madaling araw o kaya sa umaga, yun, kasi ang bilis, sobrang bilis ng tulo, yun, sumasama po yung mga ibang buhangin. Batid ng pamunuan ng Pamana Water ang problema na ito ng ilang water consumers. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang mga ginagawa nilang hakbang para masolusyonan ang problema sa mabuhanging tubig. 21 sa 24 na water pumping station ay mayroong sand separator, habang ang 4 na iba pang water pumping station ay mayroon namang sandbag. Nag-install sila ng sand separator sa mga pumping stations. May mga pumping stations tayo talaga na nagsasand pipe pumping, oo. Pero hindi naman whole year round yon. Mayroon lang talagang times na madami yung nakukuhang o nakakasamang buhangin. May mga nakaschedule din na air scouring ang Pamana Water sa iba't ibang barangay para maiwasan ang pagsama ng buhangin sa tubig mula sa gripo. Hindi naman natin talaga makokontrol yung pag nag-pump out, may kasamang buhangin. Natural yon dahil nanggagaling yon sa ilalim. Oo. So that is beyond the control na. Tiniyak naman ng Pamana Water na malinis at safe for consumption ng tubig na mula sa mga pumping station ng Water Utility Company. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bahay ng isang high-value target sa Balungaw, Pangasinan sinalakay ng otoridad. Nakaalerto, Jeric Pasilyao. Tanay! Tanay! Napadapa, napahagulgol at napatawag na lamang sa kanyang ina ang lalaking iyan sa Balungaw, Pangasinan matapos salakayin ng otoridad ang kanyang bahay sa bisa ng search warrant. Sabi ng pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng 39 anyos na sospek dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Kaya po siya atin pong sabi po ng high value target po our individual sapagkat po noong June 10, 2017 din po sir ay na-arrest din po ang ating pong nasabing suspect for the violation of RA 9165 po. Nakuha mula sa operasyon ng iba't ibang drug evidences tulad ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Nakumpiska rin ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Tanay! Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang sospek upang matukoy ang posible niyang koneksyon sa mga mas malalaking drug operator sa lalawigan at mga karatig probinsya. Pinag-aaralan din ng pulisya ang maaaring kaugnayan ng sospek sa gun for hire. Sa mga nakuha po natin is titignan din po natin sa validations po and magiging ongoing investigation po natin kung yun nga po ay may possible links po ang ating pong suspect sa mga gun for hire po, sir. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang suspect na kasalukuyang nakapiit sa kustodiya ng Balungaw Police Station. Kasama si Jing Dakanay, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Arestado rin ng mga operatiba ng pulisya ang 2 lalaki at nasamsamang 28 million pesos na halaga ng marijuana bricks at rolyo ng pinatuyong marijuana
sa isang checkpoint itong Martes, January 14 sa Rojas, Isabela. Ayon kay Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Cagayan Valley Regional Police Director, inaresto ng mga pulis ang dalawang sospek na sina alias Rico at Jomel, parehong 30 anyos na mula umano sa Mandaluyong City. Nakuha sa loob ng sasakyan ng dalawa ang 222 na marijuana bricks na may street value na 26.64 million pesos at 19 na pakete ng rolled dried marijuana na nagkakahalaga naman ng 2.28 million pesos. Pinara ng mga pulis ang SUV na minamaneho ni alias Jomel pero pinatakbo nito ng mabilis ang sasakyan pero sumabit at nabangga ang isang police car. Kalaunay na corner ng pulisya ang mga sospek sa isang hot pursuit operation sa bahagi ng Malig, Isabela. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang dalawang sospek na naharap sa patong-patong na kaso. Samantala patuloy ang counseling at debriefing sa 6 na taong gulang na batang babae na ginahasa umano ng 2 batang lalaki na kanyang kalaro sa Pampanga. Isinagawa ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital kasamang City Social Welfare and Development Office sa Mabalacat City. Samantala nagpaabot na rin ng financial assistance ang lokal na pamahalaan sa bata at pamilya nito. Mas pinaigting pa raw ng pulisya ang pag-ikot sa mga barangay para hindi na maulit ang insidente. Ayon sa Mabalacat City Police, nananatili sa kustodiya ng DSWD ang 2 bata na 8 at 10 taong gulang na umanig ng gahasa sa biktima. Wala pang pahayag ang mga magulang ng mga batang sangkot sa insidente. Libo-libong residente sa Calasiao, Pangasinan, sinamantala ang libreng medical consultation. Silipin sa report. Maagang nagtungo kaninang umaga sa Doña Maria Subdivision sa Barangay Bunlag, Calasiao, Pangasinan ang mag-asawang Irlinda at Eduardo Soriano para magpakonsulta. Si Nanay Irlinda, ilang taon na raw hirap makapaglakad dahil sa arthritis, habang halos 1 linggo na raw nakararanas ng ubo ang asawang si Eduardo. Pag magpa-check up ka kasi, 600 na yung consultation, yung medical mission. Sabi ko sa asawa ko, magpa-check up tayo kako. Ang 83 anyos namang si Lola Rosalina, nais umanong magpa-check up para sa kanyang diabetes na 8 taon na niyang iniinda. Hirap na rin daw siyang maglakad dahil sa karamdaman. Balik na ako magkalagay. Tigay taon na Maya-may lang. Mga baluro. Ilan lamang ang mag-asawang Soriano at Lola Rosalina sa libu-libong residente sa bayan ng Calasiao na nag-avail ng libreng registration at medical consultation na hatid ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang PhilHealth na sabay-sabay isinagawa sa 5 venues sa bayan. Itong programang ito is kumbaga complementing the national program of our national government, which is the PhilHealth Consulta program. So sa UHC kasi, all Filipinos should be covered by PhilHealth. And then, once you're covered, there's a program where they call it Consulta. Ito ay libreng check-up. Bukod sa libreng konsultasyon, bukas din ang programa sa mga nangangailangan ng X-ray at dental care services. Kabilang sa madalas ipakonsulta ang respiratory illnesses, buhat na rin ang nararanasang malamig na panahon. Samantala, mayroon ding libreng veterinary services para sa mga alagang hayop. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasiliao. 1 North Central, Luzon. Masarap at masustansyang pinakbet, sabay-sabay na niluto at nilantakan sa Villasis, Pangasinan. Tunghayan sa report. Iniluluto pa lang, pero katakam-takam na ang ipinagmamalaking pakbet ng iba't ibang barangay sa Villasis, Pangasinan. Bagong ani ang mga sangkap na gulay, gaya ng kamatis, ampalaya, okra, sili at syempre ang gulay na tatak Villasis, ang talong. Tig 10 kilong okra, ampalaya, kamatis at sili habang 30 kilo ng talong ang sangkap ng pinakbet sa bawat kawak. Nag-uumapaw na sabaw ang presentation sa pinakbet ng Barangay Poblacion Zone 1. Hindi kasi yung talagang original na pakbet kasi, siyempre, ang unang kondyan is yung sabaw. Kukunti naman yung sabaw, parang bitin yung lasa. Sinahugan naman ng bagnet ang pinakbet na niluto ng Barangay Poblacion Zone 2. Pasarapan na lang po ng timplada, ma'am. Tapos ma'am, lahat po yan, ma'am, pwedeng kumuha ng mga
mga tao, ma'am, na nakipipesta, ma'am. Matapos ang halos 1 oras na lutuan, handa ng lantakan ng masarap na pinakbet sa kawak. At syempre mga kapuso, atin ang huhusgahan ang masarap na pakbet ng mga taga Villasis. Lasang-lasa mga kapuso yung freshness ng gulay at syempre, pasadong-pasado sa panlasa natin. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang kanilang suportang ibinibigay sa mga magsasaka para makatulong sa food security. Kabilang ang pinakbet sa kawa sa mga aktibidad ng Talong Festival sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang pananim sa Mangaldan, Pangasinan ang apektado raw ang paglaki dahil sa malamig na panahon. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, apektado na rin ng malamig na panahon ang ilang taniman ng gulay dito sa Mangaldan, Pangasinan. Dapat sana'y aanihin na ngayong linggo ang mga tanim na petsay ng magsasaka na si Mang J.R. Serote mula sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa malamig na panahon, kailangan pang maghintay ng 2 hanggang 3 linggo bago makapag-ani ng petsay. Ayon sa mga magsasaka, apektado ang paglaki ng mga gulay ngayong malamig ang panahon, kahit pangaraw sa patang patubig at maging ang pataba ng kanilang pananim. Dahil sa malamig at saka matagal lumaki. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bukod sa petsay, apektado rin ng malamig na panahon ang iba pang uri ng gulay. Pero hindi raw ito magiging dahilan para magkaroon ng problema sa supply ng gulay. Mahalaga raw kasi na may mga magsasaka ng maaga nakapag-ani ng gulay. Itong taglamig, yung pagpa-flower ay naaano rin, yung maantala rin. Hindi katulad ng yung natural na yung init ng panahon. Ayon sa Sinag, karaniwang apektado ang produksyon ng mga gulay kapag malamig ang temperatura. Pero sa kanilang assessment, weather ngayon, compare dati, hindi pareho, no? So, yun, yung production na medyo mahirap yun. Inaasahang sa buwan ng Pebrero, magbabalik na sa normal ang supply at presyo ng gulay. Chris, bukod sa malamig na panahon, pinag-iingat din ng Agriculture Office ang mga magsasaka doon sa possible naman na pag-atake ng peste sa mga tanim na gulay dito nga sa Mangaldan, Pangasinan. Partikular yung pag-atake ng mga uod. Kaya naman, ang panawagan ng Agriculture Office sa mga magsasaka ay i-monitor everyday yung mga tanim nilang gulay para matiyak na ito ay maayos na mga tanim at malayo nga sa mga peste o di kaya sa iba't ibang uri ng sakit. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang mangingisda sa lalawigan ng Aurora, 2 linggo nang hindi nakakapalaot dahil sa masamang panahon. Sundan sa report. Apektado ngayon ng masamang panahon ang kabuhayan ng maraming mangingisda sa ilang bayan sa lalawigan ng Aurora. Ang mga mangingisda sa mga bayan ng Kasiguran at Dilasag ay halos 2 linggo nang hindi nakakapalaot dahil sa malalakas at matataas na alon sa dagat. Sinamahan pa ito ng mga pag-ulan at malamig na klima. Kaya ang marami sa kanila nag-i-extra muna sa pagsasaka at sa construction upang may pangsuporta sa pamilya. Wala po at maalon. Maalon po. Nakakalaot po hindi? Hindi po. Perwisyo naman sa mga motorista ang binahang kalsada dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog sa bayan ng Dilasag. Kaya naman kanya-kanya silang diskarte para makatawid sa kalsada. Ang grupo ni Lindon napilitang tumawid sa rumaragasang baha sapagkat wala raw silang ibang madaanan patungo sa kanilang paaralan. Enroll po.
Kaya, tinawid namin kuya. Notice po kasi kami bukas ang enrollan. Ang ilang delivery boy naman, mano-manong itinatawid ang mga parcel kahit delikado. May ilang sasakyan pa nga na kinailangang hilahin gamit ang lubid para makatawid. Nahirap po talaga, sa araw-araw kami nag-aatid ng parcel. Tapos hindi pa po nagawa yung tulay. Basta tuwing umuulan po, yun, nagbabaha po dito. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Samantala, pangailangan sa dugo ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter nasa critical umano na sitwasyon. Narito ang report. Nagtungo sa tanggapan ng Philippine Red Cross sa Dagupan City si Kevin, tubong barangay Nagilayan, Binmalay, Pangasinan kaninang umaga. Nag-donate siya ng type O na dugo para sa kanyang amang may karamdaman. Naano po yung puso niya po. Pero dati po diabetic, pero ngayon may tinitignan sa sa puso niya po, sir. Ang mga katulad ni Kevin na blood donor ang kailangan ng PRC Pangasinan Chapter. Naaalarma na raw ang PRC sa kakulangan ng supply ng dugo sa kanilang blood bank na anilay na sa critical na sitwasyon. Alarming po siya para sa mga pasyente natin na nangangailangan ng dugo. Lalong-lalo na yung mga pasyente na regularly kailangan nilang magsalin ng dugo tulad ng ating mga dialysis patients. Kailangan ng PRC ng 10 units per blood type at per blood component sa loob ng 3 araw pero hindi ito naaabot. Kapag sa oras na may mangailangan during emergency cases, wala tayong ma-provide para sa kanila. Yun yung ayaw po namin mangyari. Nananawagan ng PRC sa mga volunteer blood donor at iba't ibang organisasyon na magipagtulungan sa tanggapan para mapunan ang pangangailangan sa dugo. Magipag-ugnayan lang sa iba't ibang blood center ng PRC sa mga lungsod ng Dagupan, Urdaneta at San Carlos. Bukas ang mga blood center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sana makonsider po nila na mag-organize ng mga bloodletting activities, lalong-lalo po ngayon na very critical ang ating stocks ng dugo po sa ating mga different blood facilities. Base sa pag-aaral, marami ang benepisyo sa kalusugan ng pagdodonate ng dugo. Pero ang totoong layon nito ay makatulong sa taong nangangailangan at madugtungan ang kanilang buhay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Arestado ang 34 anyos na magsasaka nang mahulihan ng baril habang nagsasagawa ng Comelec checkpoint ang mga pulis sa kahabaan ng barangay Caloocan sa San Jose City, Nueva Ecija nitong Lunes ng gabi. Tinangka pa umanong umiwas ng magsasaka na sakay ng motorsiklo pero agad siyang nasukol ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang isang homemade caliber .38 revolver na kargado ng 5 bala. Nakapiit ngayon ang suspect sa San Jose City Police Station at naharap sa patong-patong na kaso. Wala pang pahayag ang suspect. 116 days bago eleksyon 2025, umakyat na sa 85 ang mga nahuling lumabag sa election gun ban. Batay sa monitoring ng PNP, karamihan ay mga sibilyan. Meron ding nahulihan o nahuling 3 security guard, isang tauhan ng Bureau of Corrections, isang appointed government official at 2 sundalong naka-off duty. 86 na armas ang nakumpiska ng mga pulis. Ngayong umiiral ang gun ban, bawal magdala ng baril at armas kahit registered yan at may license to carry firearms outside of residence. Kailangan may aprobadong gun ban exemption mula sa Commission on Elections para hindi hulihin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpo ang patay sa banyo ng kanyang tinutuluyang hotel ang isang Briton sa Adams, Ilocos Norte.
Base sa investigasyon, nakita na lang siyang nakahandusay roon ng kanyang misis na Pinay. Itinawag ito ng misis ng 66 anyos na lalaki sa mga pulis. Batay sa post-mortem examination, nasawi ang lalaki matapos na atakihin sa puso. Modern jeepney sumalpok sa tricycle at nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. 2 ang patay. Tutukan sa report. Pinagtulungang i-rescue ng ilang residente ang mga pasahero ng modern jeep na nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Duguan ng ilan na karamihay mga estudyante. Ayon sa pulisya, nawalan ng preno ang modern jeep. Dahil dito, kumabig ito sa kabilang daan para makaiwas sa mga sasakyan sa unahan. Pero sa kasamaang palad, nahagip nito ang parating na tricycle bago tuluyang mahulog sa gilid ng tulay na nasa humigit kumulang 5 talampakan ang lalim nito. 2 katao ang nasawi sa aksidente, kabilang ang driver ng tricycle at isang sakay nito. Nasa 20 katao naman ang nasugatan na agad dinala sa pagamutan kasama ang driver ng modern jeep. Dapat po bago i-maneho yung sasakyan, dapat i-check po natin mabuti na safe pa ang sakyan, lalo na po kung pampasahero. Gusto naman po tayo dyan sa lahat ng driver dapat sa ulado nila yung blue bags. Dead on arrival sa ospital ang isang rider ng motorsiklo matapos sumemplang sa kalsada kagabi sa kahabaan ng barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Nakilala ang biktimang si Joshua Sotelo, 34 anyos na isang beautician. Sa investigasyon, matulin ang patakbo ng biktima kaya sumemplang sa kalsada. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding sugat sa ulo at nabali ang mga kamay at paa nito. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang biktimang galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Makipot, puno ng basura at halos tinubuan na ng mga water hyacinth. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga ilog sa siyudad ng San Fernando sa Pampanga. Mga dahilan na nagiging sanhi kung bakit nagiging mababaw ang mga ilog at mabilis bahain ang ilang lugar. Kaya nagsagawa ng pagpupulong ang provincial government kasama ang ilang barangay chairman sa syudad at mga opisyal mula sa DPWH. Nakita sa drone shots at ground assessment ang pagkasilted at pagkipot ng mga kanal sa syudad. Para masolusyonan nito, nasa 6 na backhoe ang idineploy para hukayin ang nasa 5,000 na metro ng sapa at ilog na nasasakupan ng mga barangay Magliman, San Juan, San Felipe, San Nicolas at Del Pilar. Bukod pa rito, makipag-ugnayan na rin ang mga otoridad para sa posibleng relocation ng mga residenteng tumitira sa tabi ng mga ilog. Layon ng mga otoridad na buhayin ang mga sapa at ilog para maging maayos ang pagdaloy ng tubig. Mga kapuso, bahagya ulit humina ang epekto ng shearline pero may tsansa pa rin magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa shearline, apektado pa rin ang ilang lugar ng Amihan at Easterlies. Ngayong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 15.2 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Nasa 15.6 degrees Celsius naman sa Baguio City at 18 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes. Bumaba rin ang temperatura sa Calayan, Cagayan na umabot sa 19.5 degrees Celsius at 19.6 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Apayao, Isabela, Quirino, Ifugao, Ilocos Provinces at Bulacan. Malalakas pa rin ang buhos ng ulan kaya doble ingat pa rin para sa mga residente. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nagpapatrolyang pulis tinulungan ng ginang na napaanak sa isang gasolinahan sa Manawag, Pangasinan. Tunghayan sa report. Sa kuha ng CCTV, makikitang hindi mapakali ang isang lalaki sa gilid ng isang gasolinahan sa Manawag, Pangasinan. Nang makita ang dumaan na sasakyan ng pulis, pinara niya ito at nagpasaklolo. Huminto ang pulis at sumilip sa loob ng nakaparadang tricycle. Maya-maya pa, makikita sa CCTV na sumenyas ang pulis sa pump attendant ng gasolinahan. Pagbalik, may dala na siyang upuan. Naglilibor na pala ang isang babaeng nasa loob ng tricycle. Nandun na po ako sa emergency.
inai po ako, 2 cm pa lang daw po. Tapos pinauwi po ako nung midwife po. Siguro natagdag po siguro ako, tapos sobrang sakit na po ng ko. Balakang ko napapaano po sa tiyan. Bumaba po ako ng tricycle, doon na po nagtuloy-tuloy yung hilab ng tiyan ko. Hanggang sa nailabas ko na po yung po. Isinakay sa police mobile si Mary bago pa makarating sa ospital. Napansin ng pulis na palabas na ang bata kaya hindi siya nag-atubiling tulungan ang babae upang manganak. Nagsilang ng babaeng sanggol si Mary. Nung malaman ko na manganak na siya at lalabas na yung ulo ng bata, pinahiga ko po siya. Patapos yung asawa niya, nagpakuha ko ng kumot para yung bata lumabas. Sa social media post ng Manawag Police Station, umani ng papuri si Police Staff Sergeant Pasis dahil sa kanyang kagitingan. Laking pasasalamat din ni Mary dahil sa pagtulong ng mamang pulis sa kanila. Sa ngayon, nakauwi na si Mary kasama ang kanilang baby girl na si Benice Mackenzie. Papasalamat po ako sa kanila po na natulungan po nila kami na kami sa hospital po na First time ko at saka di ako nurse. Ginawa ko po yung tama para ma-test ko yung magulang at saka yung bata. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.